Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 741 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Little Alvin, talagang hindi mo sila mapapatawad. Kung hindi, sa sandaling ipaalam nila sa Azure Forest Trisect na nakakita sila ng isang 7-star sword sect na disipolo na tulad mo, ang Azure Forest Trisect ay talagang hindi papabayaan ang bagay na ito. Si Nelson ang unang nag-react, at kinausap niya si Alvin. Hindi pa nagsasalita si Alvin nang ang mga ekspresyon ng dalawang matandang babae na nakaluhod sa himpapawid ay natigil, at pagkatapos ay tumingin sila kay Nelson na may mga titig na puno ng hiya at hinanakit. Hindi ba dapat humanap ka ng mas magandang dahilan kung gusto mo kaming patayin? Akala nila ay tiyak na alam ni Nelson ang usapin ng pagpuksa ni Alvin sa Azure Forest Trisect, at ginamit ni Nelson ang Azure Forest Trisect na ngayon ay puro dahilan para patayin sila dahil gusto niyang maghiganti para sa kanyang asawa. Nariyan din ang mga disciples ng Flying Rainbow Sect na ito. Dahil kinilala kanila bilang isang disipulo ng 7-star sword sect ngayon, hindi na rin sila maaaring iwanang buhay, sabi ni Noel kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Nauna rito, ang pagbabago sa ekspresyon ng karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay nagbigay daan sa kanya na matanto na si Alvin pala ay maituturing na isang sikat na tao sa Azure Forest Imperial Kingdom habang si Alvin ay nasa 7-star sword sect. Nang matapos magsalita si Noel, namutla ang mga ekspresyon ng karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa martial practice grounds. Kung talagang gusto ni Alvin na patayin sila, wala talaga silang paraan para lumaban, at hindi rin sila makapangarap na tumakas. Handa akong gumawa ng isang panata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation na talagang hindi ko aabisuhan ang Azure Forest Trisect at ibenta si Alvin. Payag din ako. Ang napakaraming mga disipulo ng Flying Rainbow Sect ay lubos na nababalisa, at wala na silang mood na titigan si Alvin ng malalanding tingin. Brother Nelson, Noel. Hindi kaya alam yung pareho na ang Azure Forest Trisect ay nilipol na ni Little Alvin. Ang mukha ni Mildred ay napuno na ng pagkalito nang magsalita si Nelson, at nang marinig niya ang kanyang anak na si Noel, na nagsasabi ng katulad ng mga salita, hindi niya maiwasang magtanong. Ang Azure Forest Trisect ay nilipol ng Little Alvin. Ang mga salita ni Mildred ay tila napalitan kaagad sa dalawang malalaking martilyo na mabangis na dumurog sa dibdib ni Nelson at Noel, na naging sanhi ng patuloy na pagtaas-baba ng kanilang mga dibdib na parang babulusan, at hindi ito nakahinga ng mahabang panahon. Ping, ikaw. Sabi mo ang Azure Forest Trisect ay nilipol ni Little Alvin. Nakabawi si Nelson mula sa kanyang pagkabigla at nakalunok ng laway na may bahagyang kahirapan, at pagkatapos ay ang kanyang tingin na puno ng pagtataka ay lumipat mula kay Mildred upang bumaba kay Alvin. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na hindi pamilyar ang nakadamit na violet na binata sa kanyang harapan. Unfamiliar to the point na bumilis ang tibok ng puso niya. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong pakiramdam ay walang ibang dahilan kundi dahil sa lakas na taglay ngayon ni Alvin. Tumingin si Noel kay Alvin na may gulat din na ekspresyon. Oo. Tumango si Mildred, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, hindi pa nagtagal, gumawa si Little Alvin ng hakbang at nilipol ang lahat ng ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na nakatataas ng Azure Forest Trisect, at pagkatapos ay nakipagsanib puwersa siya sa 2 pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na mga eksperto ng 7-star sword sect para patayin ang lahat ng natitirang Azure Stage na Trisect na inisyal ng Forest. Wala na ang Azure Forest Trisect at malapit na ang revival ng 7-star sword sect. Natapos magsalita si Mildred sa isang buntong hininga. Whoosh! Ang mga salita ni Mildred ay parang isang bato na nagdulot ng libu-libong alon sa ibabaw ng isang lawa, at naging sanhi ito ng pagkagulat sa lahat maliban kay Alvin at sa dalawang matandang babae. Nadama ng lahat kabilang sina Nelson at Noel na ngayon ang araw na dumana sila ng pinakamaraming pagkabigla sa buong buhay nila, at ito ay sadyang nakakagulat na walang katulad. Little Alvin, ikaw. Talaga. Napabuntong hininga si Noel at tumingin kay Alvin na parang gusto niyang kumpirmahin ito. Oo.
Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango. Si Noel ay may masalimuot na tingin, at siya ay bumaantong hininga pagkaraan ng mahabang panahon. Hindi katakatakang walang takot kang sumubok sa Flying Rainbow Sect ngayon. Kaya lumalabas na talagang hindi ka natatakot sa mga matatandang ito ng Flying Rainbow Sect. Nang matapos siyang magsalita, tumawa ng mapait si Noel, at kasabay nito, sinulyapan niya ang kalapit na matandang babae na lumuhad sa harap ni Alvin. Ngayon sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit matatakot ang dalawang matandang babae kay Alvin. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga aksyon ni Alvin na lipulin ang Azure Forest Tri-Sect kamakailan, samantalang, ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa Martial Practice Grounds at si Nelson ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sa ilang sandali, ang buong Martial Practice Grounds ay napuno ng tunog ng mabibigat na paghinga. Nakahinga ng maluwag ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect sa Martial Practice Grounds nang marinig nilang wala na ang Azure Forest Tri-Sect. Pagkatapos ng lahat, dahil ang Azure Forest Tri-Sect ay hindi na umiral, hindi sila nag-alala na papatayin sila ni Alvin para manahimik sila. Si Alvin ay may kakayahang pumatay ng mga eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang kanyang lakas ay nasa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas? Isang ika-7 antas na eksperto sa Void Initiation Stage na wala pang 30 taong gulang. Heavens! Kahit na ito ay ang Dark Cloud Dynasty, maaaring walang langit na lumalaban sa batang eksperto, tama? Talagang hindi ko akalain na ang napakagandang figure ay talagang lumitaw sa ating Flying Rainbow Sect. Ang karamihan ng mga disipulo ng Flying Rainbow Sect na hindi na natakot ay tumingin kay Alvin na may mas nagbabagang mga tingin, at marami pa nga ang nagpatuloy sa paghahagis ng mapang-akit na tingin kay Alvin. Panginoong Alvin, iligtas mo ang aming buhay. Samantala, ang matandang babae na may asul na damit at matandang babae na asul na nakadamit na lumuhad sa harap ni Alvin ay patuloy na yumuko at humingi ng awa, at ang kanilang mga boses ay napuno ng takot na nagmumula sa puso. Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa dalawang matandang babae, at pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin kay Mildred habang bahagyang ngumiti at sinabing, "Lola Mildred, paano natin sila haharapin? Hanggat sinabi mo ang salita, magagawa ko silang ganap na mawala sa mundong ito kaagad, at hindi sila mag-iiwan ng kahit isang bakas." Ang mga salita ni Alvin ay labis na walang malasakit, at para bang ang pagpatay sa dalawang matandang babae na ito ay hindi gaanong mahirap para sa kanya. Sa katunayan, ito ay talagang walang kaunting kahirapan. Sect Leader, hindi ako mangangahas na labanan ka sa hinaharap, mangyaring iligtas kami. Sect Leader, iligtas mo kami. Ang dalawang matandang babae ay nagmamadaling lumuhad sa harap ni Mildred nang marinig nila ang mga salita ni Alvin, at tumulo ang mga luha sa kanilang mga matandang mukha. Sa kanilang mga mata, si Mildred ay kasalukuyang kanilang life-saving straw. Ang dalawang matandang babae ay agad na nabalisa nang makita nila si Mildred na nakatayo doon na may mabigat na ekspresyon, ngunit na natiling tahimik, at dali-dali nilang kinurot ang kanilang mga daliri bago ang isang patak ng dugo ay lumipad mula sa dulo ng bawat isa sa kanilang mga daliri at bumaril sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, nagmamadaling nanumpa ang dalawang matandang babae. Ang panata na ginawa nila ay walang iba kundi isa na nagsasabing handa silang sabugan hanggang mamatay ng 99 heavenly tribulation kung maglakas loob silang labanan ang sect leader, Mildred, sa hinaharap. Isang umaagos na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mildred nang makita niya ang dalawang matandang babae na gumagawa ng ganoon kabigat na panata, at pagkatapos ay sinabi niyang dahan-dahan, "Kayong dalawa ay maaaring mabuhay, ngunit dapat kayong pumunta sa ipinagbabawal na lugar. Maliban kung ang sekta ay nakatagpo ng isang kalamidad, kung hindi, pareho kayong hindi pinapayagang umalis sa ipinagbabawal na lugar sa buong buhay ninyo." Salamat, sect leader. Alam ng dalawang Supreme Elder na nailigtas nila ang kanilang buhay nang marinig nila si Mildred, at paulit-ulit silang nagpasalamat sa kanya. Ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay para sa kanila. Wala pang oras, umalis na sila para tumungo sa bawal na lugar. Si Alvin, Nelson, at Noel ay sa halip ay pumailan lang sa langit kasama si Mildred, at mabilis silang nakarating sa mas mataas na punto sa Flying Rainbow Mountain bago bumaba sa isang malawak na pavilion.
Sa pangunguna ni Mildred, umupo sila sa harap ng isang pavilion, at pagkatapos ay hindi maiwasan ni Noel na tumingin kay Alvin at bigyan ng malaking thumbs up si Alvin. Little Alvin, hindi talaga akalain ni Uncle Noel na talagang makakamit mo ang mga magagandang tagumpay pagkatapos mong lisanin ang Crimson Sky Kingdom. Ano? Uncle Noel, masyado mo na ba akong minamaliit? Tanong ni Alvin habang tumatawa. Hindi mapigilan ni Noel na matigilan nang marinig niya ito, at pagkatapos ay nagsalita siya ng may bahagyang kahihiyan. Hindi naman sa ganoon, pakiramdam ko ay talagang kahanga-hanga ang iyong mga nagawa. Noon, kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na ang isang tao mula sa ating Crimson Sky Kingdom ay maaaring umakyat sa taas na iyong inakyat. Paano may kukumpara si Little Alvin sa mga ordinaryong tao? Pinandilatan ni Nelson si Noel habang umuungol. Samantala, gumawa si Mildred ng tsaa para sa kanilang tatlo, at lumakad siya. Naging tanyag na ang Little Alvin sa buong Azure Forest Imperial Kingdom mula noong ilang taon. Ngunit nang malaman ko na ang Little Alvin ay mula sa Crimson Sky Kingdom at nagkaroon ng sobrang intimate na relasyon kay Noel, ang 7-Star Sword Sect ay nalipol na ng Azure Forest Tri-Sect. Nang magsalita siya dito, huminto si Mildred at direktang nagbigay ng maikling buod bago magpatuloy. Labis akong natakot na ang Azure Forest Tri-Sect ay masangkot ang Crimson Sky Kingdom dahil sa Little Alvin, at bilang extension, may kinalaman ang Divine Might Marquis Estate. Kaya wala akong binanggit tungkol sa mga ginawa ni Little Alvin sa Azure Forest Imperial Kingdom kay Noel. Little Alvin, hindi mo ako sinisisi, tama. Si Mildred ay mapagmahal na nakatingin kay Alvin. Lola Mildred, nagbibiro ka. Nasa isip mo ang buong sitwasyon, ano ang dapat kong sisihin sa iyo? Umiling si Alvin. Little Alvin, mayroon ka ng pag-iral sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ngayon. Mukhang ito na ang martial competition ng Dark Cloud Dynasty kamakailan, samantalang, ang mga batang henyo na umabant mula rito ay makakakuha ng mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Nakuha mo na ba ang qualifications ng martial? Biglang namula si Mildred, at tumingin siya kay Alvin na may mga mata na puno ng pag-asa. Sa ilang sandali, biglang nagkaunawaan sina Nelson at Noel, at ngayon lang nila napagtanto na ang paglilinang ni Alvin ay lumampas na sa kanilang imahinasyon noon pa man. Posible pa nga na umaban si Alvin mula sa Young Genius Competition ng Empire para makuha ang mga kwalifikasyon para lumahok sa Dynasty Martial Competition. Kung si Alvin ay umaban sa Dynasty Martial Competition, ito ay isang bagay na hindi nila lubos na matiyak. Pagkatapos ng lahat, ang Dynasty Martial Competition ay ang yugto kung saan ang mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty at ang iba't ibang imperyo sa ilalim nito ay nagpaligsahan, at tiyak na mayroong maraming kabataang martial artist na may pambihirang likas na talento sa gitna nila. Kasabay ng pagiging mababa ni Alvin sa lahat ng mga kabataang henyo sa mga tuntunin ng edad, natatakot sila na kahit na si Alvin ay nagtataglay ng cultivation sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, maaring hindi makausad si Alvin mula sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalifikasyon para lumahok sa Martial Dynasties. Oo. Tumango si Alvin nang harapin ang tanong ni Mildred. Pupunta ako sa Imperial Palace ng Dark Cloud Dynasty upang magtipon kasama ang iba pang 9 na batang henyo sa loob ng ilang buwan, at pagkatapos ay pupunta tayo sa Hilagang Disyerto upang lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang mga salita ni Alvin ay walang alinlangan na nagpahiwatig na siya ay talagang nakapasa sa Dynasty Martial Competition. Sa ilang sandali, ang pamilya ng tatlo na nakaupo sa harap ni Alvin ay natakot, at nakabawi lamang sila sa kanilang pagkagulat pagkaraan ng mahabang panahon. Kung malalaman ito ng kanyang kamahalan, tiyak na matutuwa siya. Isang miyembro ng ating Crimson Sky Kingdom ang aktwal na nakakuha ng kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition of the 10 Dynasties. Natuwa si Noel hanggang sa namula ang kanyang mukha, at hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Ang martial competition ng 10 Dynasties ay isang kompetisyon sa gitna ng grupo ng mga nangungunang kabataang henyo sa iba't ibang dynasties. Kahit na walang sinabi sina Mildred at Nelson, puno pa rin ng pagkabigla ang mga titig na tumingin sila kay Alvin. Lolo Nelson? Lola Mildred? Uncle Noel?
May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi ko na istorbohin ang reunion ng pamilya mo. Nagpaalam si Alvin sa kanilang tatlo bago tumayo na may balak na umalis. 742. Si Alvin ay hindi bumalik sa Crimson Sky Kingdom, at hindi rin siya bumalik sa Seven Star Sword Sect pagkatapos umalis sa Flying Rainbow Sect, at sa halip ay nagtungo siya hanggang sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom. Pagkarating niya sa Imperial City, dumiretso siya sa main guild of the Weapons Craftsmen Guild para hanapin si Rolly. Si Rolly ay ang Guildmaster ng Weapons Craftsman Main Guild ng Azure Forest Imperial Kingdom, at sa parehong oras, siya ang lolo ng Crazy Young Master na niranggo sa tuktok sa 5 dakilang Young Masters, si Lucius, at maaari siyang ituring na isang matandang kakilala ni Alvin sa Azure City Imperial Kingdom ng Azure Forest. Master, nakabalik ka na. Napanatili pa rin ni Rolly ang isang magalang na paraan kay Alvin nang makita niya si Alvin pagkatapos ng 2 taon. Ang paggalang na ito ay dahil binigyan siya ni Alvin ng biyaya ng patnubay sa Tao of Weapons Refinement, at hindi niya ito makakalimutan sa buong buhay niya. Tulungan mo akong maghanap ng ilang materyales. Si Alvin ay dumiretso sa punto at sinabi ang dahilan ng kanyang pagdating. Sa lahat ng mga taong kilala niya sa Azure Forest Imperial Kingdom, ang matandang nauna sa kanya ay walang alinlangan na may pinakamalawak na koneksyon. Pakisabi sa akin kung ano ang kailangan mo, Master. Magalang na sumagot si Rolly. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa ilang materyal na medyo bihira. Siyempre, kahit na ang mga materyales na ito ay bihira, ngunit hindi ito mahalaga, at ganap itong may kakayahang tipunin sa Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kung hindi hahanapin ni Alvin si Rolly. I'll go instruct my subordinate. Kinausap ni Rolly si Alvin bago umalis, at bumalik lamang siya pagkatapos ng kalahating oras. Master, nakapag-post na ako ng reward para sa mga materyales na iyon sa ating guild. Bukod doon, hiniling ko ang isang tao na pumasok sa Imperial Palace at makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Imperial Family. Ang mga materyales na inimbak ng Imperial Family ay ang pinakakumpletong koleksyon sa buong Azure Forest Imperial Kingdom. Ang mga materyales ay dapat na makuha sa loob ng 3 araw. Okay, salamat sa gulo. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagtanong siya. Tama, bumalik na ba si Lucius? Hindi. Umiling si Rolly, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, ang batang iyon ay sabik na maging maayos mula pa noong murang edad. Mabuti pa rin noong nakaraan nang siya ay kinilala sa publiko bilang ang pinakanamumukod tangi sa 5 dakilang mga Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom dahil wala siyang naramdamang pressure. 2 taon na ang nakalipas, ang iyong hitsura at ang pressure na inilagay sa kanya ng Saber Young Master ay nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa at napagdesisyonan na siya ay magdusa, at napagdesisyonan niyang magdusa ang isang mahusay na Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. At tempering. Ngunit, ang paglabas para magkaroon ng karanasan at pagtemper ay isang magandang bagay dahil ito ay may kakayahang pakinisin ang gilid ng kanyang espiritu at pinapayagan siyang maging mas mature. Nang magsalita siya rito, tumigil si Rolly. Guro, narinig kong umabant ka sa Young Genius Competition ng Darkstone Empire at nakuha ang mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty. Siguro kung umabant ka na ba sa Dynasty Martial Competition sa Dark Cloud Dynasty? Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango. Tulad ng inaasahan. Tumango si Rolly, at tila hindi siya nagulat. Dahil dito ay bahagyang natarante si Alvin, at hindi niya maiwasang magtanong. Hindi ka ba nagulat? Kung ang bagay na ito ay mangyayari sa isa pang katulad ng aking apo, marahil ay magugulat ako. Ngunit kapag nangyari ito sa iyo, guro, sa halip ay naramdaman kong hindi na ito magiging normal. Nagsalita si Rolly sa kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, at naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin hanggang sa puntong nalilito siya kung ano ang isasagot. Hindi naman siya makapagpasalamat sa papuri mo, diba? Kasunod nito, pansamantalang nanatili si Alvin sa guild sa ilalim ng kaayusan ni Rolly, at hinintay niyang dumating ang mga materyales.
Ang mga materyales na hiniling ni Alvin kay Rolly na hanapin ay mga materyales na ginamit para sa mga inscription, at ang mga ito ang mga materyales na kinakailangan para sa pagbuo ng inscription na sinadya ni Alvin na gamitin. Ang pagtatayo ng inscription formation sa unang pagkakataon ay talagang medyo kapana-panabik. Ngunit sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, wala ni Katie na pressure. Ang mukha ni Alvin ay napuno ng pamumula habang tinitingnan ang tambak ng mga materyales sa mesa habang siya ay tahimik na nakaupo sa kanyang silid, at ito ay isang kulay rosas na pananabik. Sa pagtaas ng kanyang kamay, maraming mababang grado na origin stones ang binawi ni Alvin. Hindi problema ang origin stones. Sana lang ay matipon ang mga materyales na iyon. Sa ganoong paraan, matagumpay kung ma-extract ang lahat ng spirit points sa base ng Demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect bago ilipat ang mga ito sa 7-Star Sword Sect. Ang pag-extract sa mga ito ay iba sa pagkuha lamang ng enerhiya sa loob, dahil ang pagkuha ng enerhiya na naipon sa loob ng maraming taon sa loob ng spirit points ay nangangailangan lamang ng Origin Drawing Pearl. Ito ay isang pisikal na pagsisikap na madaling gawin ng sinuman hanggang sa puntong ito ay lubos na hindi nangangailangan ng isa na gamitin ang kanyang utak. Sa kabilang banda, ang pagkuha ng mga spirit point ay isang bihasang gawain na nangangailangan ng isang tao na gumamit ng mesensi ng utak dahil ito ay makakamit lamang kapag pinagsama sa mga espesyal na inscription formation. Kung nais talagang magsalita tungkol sa pagkakaiba ng dalawa. Ang una ay kinuha lamang ang espiritu ng enerhiya ng langit at lupa na naipon sa spirit point sa loob ng maraming taon, at pagkaraan ng isang yugto ng panahon, ang espiritu ng enerhiya ay muling maiipon sa loob nito. Bukod dito, ang espiritu ng enerhiya na nakuha mula sa spirit point ay mawawala kapag ito ay ginamit. Ang huli sa halip ay nakuha ang mga spirit point sa pamamagitan ng mga ugat. Hindi mahalaga kung ito ay ang espiritong enerhiya na naipon sa loob ng spirit point o ang spirit point mismo, lahat ng mga ito ay direktang makukuha. Nais ni Alvin na makamit ang huli. Gusto niyang gamitin ang inscription formation na taglay niya para kunin ang mga spirit point ng tatlong malalaking sekta sa pamamagitan ng mga ugat, at pagkatapos ay ilipat ang mga ito sa 7 dakilang sword peak ng 7-Star Sword Sect. Sa oras na iyon, bukod sa 9 na spirit point na pansamantalang nawala ng spirit energy, ang 7-Star Sword Sect ay makakakuha ng isa pang 20 plus spirit points. Marahil ay maaari kung isaalang-alang ang pagkuha ng mga spirit point mula sa Mountain Split Sect na iyon. Sa anumang kaso, ang Mountain Split Sect ay nalipol ng Azure Forest Trisect at iniwan ang mga spirit points doon ay isang basura. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin at may matuwid na ekspresyon sa kanyang mukha habang bumubulong sa sarili. Kahit na ang mga materyales ay hindi pa ganap na natipon, hindi ito nakaapekto kay Alvin mula sa pagsisimulang isulat ang mga inscription. Ang mga inscription na kailangan niyang isulat ngayon ay ang mga inscription na kinakailangan para makabuo ng inscription formation. Ang mga inscription na ito ay hindi umaasa sa origin energy para paganahin dahil sila ay pinapagana ng origin stones. Sa ganitong paraan lamang mapapanatili ng inscription formation ang isang walang kapagurang sirkulasyon. Hindi niya maaaring gamitin ang kanyang origin energy para palakasin ang inscription formation sa lahat ng oras, di ba? Bukod sa ilang inscription formation na nagtataglay ng ilang espesyal na pangangailangan, kung hindi, halos lahat ng inscription formation na binuo mula sa mabigat na inscription masters ng foreign lands ay gumamit ng origin stones para umikot. Matapos makapasok ang cultivation ni Alvin sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, ang kanyang espiritual na lakas ay umaban sa ika-2 antas ng Void Interpretation Stage kasama ang kanyang cultivation, at ang pagsusulat ng inscription na kailangan niya sa sandaling ito ay halos hindi nakakonsumo ng alinman sa kanyang espiritual na lakas. Kaya, pagkatapos ng 3 araw at 2 gabi ng pagpapatuloy ng walang tulog, si Alvin ay hindi nakaramdam ng bakas ng pagkahapo, at siya ay puno pa rin ng espiritu. Sa gabi ng ika-3 araw, kumatok si Rolly sa pinto ni Alvin at ipinadala ang huling tumpok ng mga materyales na kailangan ni Alvin. Master, dumating na lahat ng materyales.
Salamat sa gulo. Tumango si Alvin bilang pasasalamat kay Rolly. Guro, napakabait mo. Ang malaking pabor na ibinigay mo sa akin ay isang bagay na mahirap para sa akin na suklian kahit sa aking buhay, hindi pa banggitin ang mga maliliit na bagay na ito, sabi ni Rolly, at pagkatapos ay matino siyang umatras. Master, hindi ko iistorbahin ang pahinga mo. Isinara ni Rolly ang pinto gamit ang isang pitik ng kanyang kamay habang paalis. Kumislap ang tingin ni Alvin habang nakatingin sa pinto ng silid na nakasara. Sa sandaling ito, mayroon pa siyang intensyon na pinuhin ang isang Grade 3 Spirit Sword para ibigay kay Rolly bilang pasasalamat. Ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, tila ang pagbibigay ng Grade 3 na Spirit Sword kay Rolly ay makakasama lamang kay Rolly. Hindi pa banggitin ang pananabik ng iba't ibang eksperto sa Dark Cloud Dynasty sa isang Grade 3 na Spirit Weapon, kahit naligtas itong itago ni Rolly, ngunit bilang isang weapons craftsman, hindi ba niya ito dadalhin para mag-aral? Sa kasalukuyang mga natamo ni Rolly sa Tao of Weapons Refinement, ang pilit na pag-aaral ng Grade 3 Spirit Weapon ay nakakapinsala lamang sa kanya. Kaya sinadya ni Alvin na bayaran ng maayos si Rolly sa hinaharap. Ang mahalagang bagay sa ngayon ay kumpletuhin muna ang mga inscription na ito. Bumalik sa katinoan si Alvin, at ipinagpatuloy niya ang pagsulat ng mga inscription. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Nitong mga nakaraang araw, bukod sa paminsan-minsang lumalabas para kumain kasama si Rolly, halos isinara ni Alvin ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid, at sa wakas ay ganap na niya ang lahat ng pagkakasulat ng mga inscription pagkatapos ng kalahating buwan. Dapat na akong umalis ngayon. Direktang nagpaalam si Alvin pagkatapos niyang matagpuan si Rolly. Guro, anuman ito, huwag mag-atubiling turuan ako nito sa hinaharap. Tiyak na susubukan kong tulungan ka, guro. Nagsalita si Rolly ng may taos-pusong ekspresyon. Salamat. Tumango si Alvin at nagpasalamat kay Rolly bago umalis sa guild, at pagkatapos ay nagtanong siya sa Imperial City tungkol sa lokasyon ng Origin Convergence Sect at Snowmoon Sect bago umalis sa Imperial City. Nagtungo si Alvin sa hilaga at mabilis na pumasok sa isang mundo ng yelo at nyebe. Ayon sa inusisa niya kanina, ito ang lokasyon ng Snowmoon Sect. Ngunit ang Snowmoon Sect ay malamig at tahimik ngayon na halos walang palatandaan ng tirahan ng tao, at pagkatapos maglibot ng kalahating araw, hindi napansin ni Alvin ang isang buhay na tao. Mukhang pinahirapan talaga sila ni Elder Pong to the point na natakot sila. Bukod sa Demonic Lotus Blade Gorge ng Demonic Lotus Blade Sect, malamang na walang laman ang dating lokasyon ng Snowmoon Sect at maging ang dating lokasyon ng Origin Convergence Sect. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa ilang sandali, pinatahimik ni Alvin ang kanyang kalooban at nagsimulang maghanap para sa mga lokasyon ng mga spirit points sa Snowmoon Sect. Dahil ang spirit points dito ay walang spirit energy na nakuha ng Origin Drawing Pearls, mabilis na nahanap ni Alvin ang lokasyon ng spirit points. 6 lang. Matapos umikot sa Snowmoon Sect at maingat na maghanap, 6 na spirit point lang ang napansin ni Alvin. Dahil natagpuan niya ang mga spirit point, nagsimulang magtrabaho si Alvin. Una, binawi niya ang mga inscription na naka-inscribe sa maraming mababang grado na origin stones ng iba't ibang materyales. Si Alvin ay nakatayo sa mata ng isa sa mga spirit point bago bumaril ang maraming mababang grade origin stones mula sa kanyang kamay at inayos ang kanilang mga sarili ng may matinding kaayusan sa mata ng spirit point. Unti-unti, nakabuo ang mga ito ng isang tatsulok na hugis, at ang maraming pinagmulan na mga bato ay magkadikit hanggang sa puntong sila ay naging mahigpit na nakakabit. Klang! Kasama ang huling origin stone na bumaril at sumanib sa hugis tatsulok na kaayusan na nabuo ng maraming origin stones, nagsimulang kumukutitap ang lahat ng origin stone na may mga hibla ng milky white glows. Sa ilang sandali, ang mga hibla ng gatas na puti ay kumikinang bago nagtagpo-tagpo upang bumuo ng isang hugis triangular na hugis gatas na puting singsing ng liwanag. Ito ay isang tagumpay. Kahit na matagal na niyang nahulaan na hindi ito mabibigo, hindi mapigilan ni Alvin na ipakita ang isang ngiti ng kagalakan nang makita niya ang eksena ng inscription formation na talagang matagumpay na naisaaktibo. 743
Ang hitsura ng tatsulok na milky white glow ay nangangahulugan din na ang inscription formation ay opisyal nang naisaaktibo. Matapos ma-activate ang inscription formation, mapapansin ng isa sa mata na ang isang umiikot na puyo ng tubig ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa gitna ng triangular na glow, at ang hitsura ng puyo ng tubig ay naging mas malinaw at mas malinaw. Isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa puyo ng tubig at kumilos sa lupa. Bang! Hindi nagtagal, lumitaw ang isang nakakatakot na bitek sa lupa. Bang! 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 Kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga bitek sa sahig ay walang tigil na dumami, at sila ay nagsalubong ng makapal na parang sapot ng gagamba na nakaunat ng walang katapusan. Lalabas na! Tila may napansin si Alvin, at bumaba ang kanyang tingin sa lugar sa ilalim ng inscription formation. Samantala, kasama ang puyo ng tubig na nabuo ng inscription formation na walang tigil na umiikot, isang kanal na tila napakalalim ang lumitaw sa ilalim ng nahati na bukas na lupa. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumiwanag ang kanal na tila malabo. Isang malagatas na puting bola ng liwanag na nakondensed mula sa halos materyal na likidong espiritu ng enerhiya ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa ilalim ng kanal, at pagkatapos ay mabilis itong sumanib sa puyo ng tubig at nilamon ito. Matapos ang halos materyal na bola ng gatas na puting liwanag ay lunokan ng vortex, nahati ito at nagsanib sa maraming mababang grado na origin stones na may nakasulat na mga inscription. Ang puyo ng tubig ay unti-unting kumalat, at ang tatsulok na gatas na puting glow ay unti-unting lumabo kasama nito, at pagkatapos ay ang tatsulok na glow ay nagsiwalat ng tunay na hitsura nito, maraming mababang grado na origin stones na nabuo sa isang tatsulok na hugis. Kung titingnang mabuti ang mababang uri ng origin stones na ito, makikita ng isa na ang ibabaw ng origin stones na ito ay nagtataglay ng mga hibla ng sobrang maliwanag na gatas na puting likido na dumadaloy sa loob ng mga ito. Ito talaga ang spirit point at ang spirit energy sa loob ng spirit point na pansamantalang nasealed sa loob ng origin stones. Ang isang spirit point ay hindi umiiral sa anyo ng isang solidong katawan. Tulad ng espiritong enerhiya ng langit at ng iba pa, ito ay isang pag-iral na umiral sa isang likidong anyo, at karaniwan itong nakakabit ng mahigpit sa lupa. Kahit na ang origin drawing peel ay may kakayahang kunin ang likidong espiritong enerhiya na naipon sa spirit point, hindi nito kayang kunin ang mismong spirit point. Ngunit ngayon, naabot na ito ni Alvin sa pamamagitan ng inscription formation, at matagumpay niyang nakuha ang spirit point sa mga ugat nito. Whoosh! Binawi ni Alvin ang isang hindi nagamit na spatial ring at itinago ang tumpok ng origin stone sa lupa sa loob nito. Ang mababang grado na origin stones na ito ay ang susi sa paglipat ng spirit point, at hindi niya mapapayagang mawala ang mga ito. Ang spirit point ay pansamantalang inilalagay sa loob ng origin stones na ito. Magpatuloy. Matapos makuha ni Alvin ang isang spirit point, hindi siya nag-atubiling direktang tumungo sa susunod na spirit point. Kahit na nakuha niya ang mga spirit points, mayroon silang tiyak na limitasyon sa oras. Kung hindi niya ilalabas ang mga spirit point na nakuha niya sa loob ng 10 araw at nahanap niya ang mga ito ng isang bagong tahanan, pagkatapos ay ganap na magkakalat ang mga ito. Si Alvin ay gumugol ng 3 oras at kinuha ang lahat ng 6 na spirit points sa Snow Moon Sect. Kasunod nito, nagtungo siya sa Demonic Lotus Blade Gorge. Ang Demonic Lotus Blade Gorge ay may kabuoang 7 spirit points, ngunit 4 lamang sa 7 ang natagpuan ni Alvin pagkatapos maghanap ng mahabang panahon. Ang espiritong enerhiya na naipon sa loob ng 3 pang spirit point ay na-extract ni Wilmar kanina. Dahil hindi ko alam ang kanilang lokasyon noon pa man, hindi madali para sa akin na mahanap ang mga ito sa maikling panahon. Ngunit kahit na ma-extract ko ang 3 spirit point na iyon, wala silang silbi sa maikling panahon dahil kailangan nilang makaranas ng ilang oras bago sila muling makaipon ng spirit energy. Oo, iiwan ko muna sila sa ngayon. Nang mag-isip siya dito, pansamantalang sumuko si Alvin sa 3 spirit point na iyon sa Demonic Lotus Blade Gorge na nakuha ang kanilang spirit energy, at inilipat niya ang kanyang atensyon sa 4 pang spirit point na nagtataglay ng masaganang spirit energy.
Sa paggawa ng eksakto tulad ng ginawa niya noon, mabilis na kinuha ni Alvin ang iba pang 4 na spirit point na may inscription formation. Magpatuloy. Si Alvin, na nakakuha ng kabuoang 10 spirit points, ay hindi huminto ng ganito, at tumungo siya sa Origin Convergence Sect pagkatapos umalis sa Demonic Lotus Blade Gorge. Ang Origin Convergence Sect ay matatagpuan sa loob ng isang malaking canyon, at mayroon lamang itong isang pasukan. Kung hindi niya ito inusisa ng mas maaga, kung gayon kahit na dumaan si Alvin sa lugar na ito, malamang na hindi niya akalain na may nakatago sa loob nito. Sure enough, it's as I guessed. Pagkatapos niyang pumasok sa Origin Convergence Sect, hindi napansin ni Alvin ang isang tao, at mayroon lamang mga demonyong hayop na tumatakas sa lahat ng direksyon at ilang mabangis na hayop na nakusa na salakayin si Alvin. Ang mga demonyong hayop ay nagtataglay ng elementarya na katalinuhan, at napagtanto nila kung gaano pambihira si Alvin, kaya hindi sila nang ahas na saktan si Alvin. Ngunit ang mga mabangis na hayop ay hindi nagtataglay ng ganitong kamalayan. Ngunit ni isa sa mga mabangis na hayop na ito na sumalakay kay Alvin ay hindi makalapit sa kanya, dahil sa bawat oras na sila ay sumusugod kay Alvin, sila ay sabog na lumilipad kapag sila ay nasa isang yugto ng distansya mula kay Alvin. Ang origin energy ni Alvin na napuno ng mga hibla ng earth and yellow na kinang ay walang tigil na nagkuros habang gumagalaw sila sa katawan ni Alvin, at para silang maraming earth dragon na hindi malinaw sa kanyang katawan. Ito talaga ang mataas na grade na Earth Rank Defensive Martial Skill, Earth Dragon's Barrier, na casual na naisagawa ni Alvin. Ang Earth Dragon's Barrier ay ang defensive martial skill na kasama ng ika-6 na anyo, ang Earth Dragon form, ng 9 Dragon's War Sovereign technique na nilinang ni Alvin. Kahit na ito ay mas mababa sa isang Heaven Rank Defensive Martial Skill, ngunit maaari itong ituring na nasa tuktok sa mga Earth Rank Defensive Martial Skills. Oo. Sigaw. Hindi mahalaga kung ito ay mabangis na hayop sa lupa o sa kalangitan, lahat sila ay tila na tahimik nang sila ay sabog na lumilipad sa pamamagitan ng nagtatanggol na hadlang sa ibabaw ng katawan ni Alvin, at sila ay tumango bago nagmadaling tumakas. Marahil ang kanilang katalinuhan ay mas mababa kaysa sa mga demonyong hayop, ngunit pagkatapos nilang magdosa ng pagkatalo, hindi nila sinasadyang naglunsad ng mga aksyon upang protektahan ang kanilang sarili. 7 Spirit Points. Pagkatapos maglibot sa dating base ng Origin Convergence Sect, ipinakita ni Alvin ang isang ngiti sa kanyang mukha. Dahil napansin niya ang mga Spirit Point, nagsimulang kumilos si Alvin. Clang! 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 Maraming origin stones na may nakasulat na inscriptions ang lumipad mula sa kamay ni Alvin at bumaba sa lupa, at pagkatapos ay bumuo sila ng inscription formations bago nagsimulang kunin ang spirit points. Dahil naranasan na niya ang dati, mas nasanay na ngayon ang mga galaw ni Alvin. Ang pagkuha ng 7 spirit points sa pagkakataong ito ay mas mabilis pa kaysa sa oras na ginugol niya sa pagkuha ng 6 na spirit points sa Snow Moon Sect kanina. Pagkatapos niyang makuha ang 7 spirit point, dumiretso si Alvin patungo sa 7 dakilang sword peak ng 7-star sword sect. Hindi ko kailangang magmadali upang kunin ang mga spirit points sa dating Mountain Split Sect sa ngayon. Pupunta ako sa pagkuha nito kapag may oras pa ako sa susunod na ilang taon. Oo, at ang natitirang 3 spirit points sa Demonic Lotus Blade Gorge. Habang nasa daan, hindi nakalimutan ni Alvin ang iba pang mga spirit point habang siya ay bumubulong. Habang lumilipad ng buong bilis, si Alvin ay gumugol ng 3 araw bago sa wakas ay nakita ang 7 dakilang taluktok ng espada na bumaril sa kalangitan sa di kalayuan, at binigyan nila si Alvin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit. Si Alvin ay nakatayo sa himpapawid sa itaas ng tuktok ng Duby Peak, at ang kanyang tingin ay kumikislap. Pagkaraan ng maikling sandali, bumantong hininga si Alvin at bumulong. Sect Leader, Peak Master Fang, Peak Master Quezon, Elder B. Ang 7-star sword sect ay naitayo na muli, at tulad ng dati, ito pa rin ang numero 1 sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Lahat kayo ay makakapagpahinga ng mapayapa sa Netherworld.
Nang matapos siyang bamulong, bahagyang yumuko si Alvin, at maaari itong ituring na isang paggalang sa lahat ng nakatataas at mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa Seven Star Sword Sect. Ang lugar sa tuktok ng Duby Peak ay orihinal na ganap na nabahira ng dugo, ngunit ito ay ganap na malinis ngayon, at malinaw na ito ay espesyal na nilinis. Ang bilis talaga ni Morris. Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang nag-flash out ang kanyang figure upang agad na makarating sa langit sa itaas ng Duby Hall. Ang Duby Hall ay ang lugar na nilinang ng dating sect leader ng Seven Star Sword Sect, si Jiho, at pagkatapos kunin ni Morris si Jiho bilang kanyang Panginoon, siya ay nanirahan at nagtanim din dito. Ngunit kahit nakasalukuyang malinis ang Duby Hall, ito ay walang laman. Mukhang busy si Morris sa ibang lugar. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Noong nasa langit na siya sa itaas ng tuktok ng Duby Peak, napansin niya na maraming mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ang abala sa buong lugar, at naging dahilan ito upang ipakita ng buong Seven Star Sword Sect ang isang maunlad na eksena. Ang Seven Star Sword Sect, isang leon na matagal nang nakatulog, ay nagising na. Hindi inistorbo ni Alvin ang sinuman at bumaba sa Duby Hall sa unang posibleng sandali bago bawiin ang isang tumpok ng Origin Stones, at pagkatapos ay pinagsama niya ang Spirit Point na nakatatak sa loob nito sa lupa sa ilalim ng Duby Hall. Ang pagkuha ng isang Spirit Point at pagsasama ng isang Spirit Point sa lupa ay dalawang magkaibang mga paniwala. Ang una ay nangangailangan ng lakas ng inscription formation upang sirain ang mga pundasyon sa lupa bago ang Spirit Point ay ganap na makuha. Ang huli ay nangangailangan lamang ng Spirit Point na palabasin ang Spirit Point mula sa selyo ng inscription formation, at pagkatapos ay ito ay bumagsak sa lupa ng mag-isa sa unang posibleng sandali at maghahanap ng bagong tahanan. Whoosh! Ang malagatas na puting bola ng liwanag na nabuo mula sa likidong espiritu ng enerhiya ay agad na sumanib sa lupa pagkatapos ay activate ni Alvin ang inscription formation. Sa halos parehong sandali, ang malawak na espiritong enerhiya ng langit at lupa ay nagbuga sa buong Duby Hall, at ang cultivation environment sa Duby Hall ay agad na sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Bang! 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 Kasabay nito, ang mga alon ng mga light band ay tumunog habang ang maraming Origin Stones na bumubuo ng isang tatsulok na hugis ay sumabog at nabasag upang maging kapangyarihan, at pagkatapos ay nawala ang mga ito nang walang bakas kasama ng hangin. Ang mga Origin Stone na ito na may nakasulat na mga inscription upang mabuo ang inscription formation ay natapos na ang kanilang misyon. Kapag ang isa pang Spirit Point sa ilalim ng Duby Hall ay naipon muli ng espiritu ng enerhiya at ang dalawang Spirit Point ay nagsasapawan sa isa't isa, ang cultivation environment sa Duby Hall ay tiyak na 2 beses na mas mahusay kaysa sa ngayon. Ito ay isang bagay na hindi pinagdudahan ni Alvin kahit kaunti. Kasunod nito, umalis si Alvin sa Duby Hall at nagtungo sa iba pang mga lugar. Isasama ko ang isang bagong Spirit Point sa lupa sa lugar kung saan naroon ang iba pang 8 orihinal na Spirit Point, at isasama ko ang natitirang mga Spirit Point sa iba pang 6 na magagandang Sword Peak. Sa lalong madaling panahon, gumawa ng desisyon si Alvin sa kanyang puso. Nakakuha siya ng kabuoang 17 Spirit Points mula sa mga base ng iba pang 3 malalaking sekta, at pagkatapos gamitin ang isa sa Duby Peak, 16 pa ang natitira. Sa madaling salita, kahit na gumamit siya ng isa pang 8 Spirit Points, mayroon pa ring 8 natitira. Sinadya niyang pagsamahin ang 6 sa 8 na ito sa 6 pang malalaking taluktok ng espada, at para sa natitira pang 2, nilayon niyang ipaubaya ang mga ito kay Elder Pong. Si Elder Pong ay ang Sect Guarding Revered Elder ng Seven Star Sword Sect, ang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage Rock. Noong huling nakilala niya si Elder Pong, natukoy ng kanyang espiritual na lakas na isang hakbang na lang ang layo ni Elder Pong mula sa pagpasok sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage. Malamang na may isang lugar ng cultivation na nagtataglay ng 2 Spirit Points at kasama ng tulong ng ilang mababang grade Origin Stones, si Elder Pong ay dapat na makalusot ng maayos. 744
Hindi lamang siya nag-iwan ng ilang mababang grado na Origin Stones para kay Elder Pong, nag-iwan pa siya ng ilan para kay Jean, Morris, at Sunny. Kung tutusin, imposible para sa kanya na manatili sa 7-star sword sect magpakailanman, at ang 7-star sword sect ay kailangang umasa sa kanila upang magkaroon ng mas magandang kalagayan habang ito ay ipinasa. Pagkaalis niya sa Doobie Hall, dumating si Alvin sa Alcade Hall, at nagkataon na ang Alcade Pix Master, si Jean, ay nasa Alcade Hall. Pagkatapos batiin si Jean, sinimula ni Alvin ang pagbuo ng inscription formation at inilabas ang spirit point upang payagan itong mag-fuse sa lupa sa ilalim ng Alcade Hall. Agad na kumalat ang malawak na espiritu ng enerhiya, na naging dahilan upang ipakita sa malapit na Jean ang isang gulat na ekspresyon. Kahit na sinabi ni Alvin na gusto niyang ilipat ang spirit points mula sa dating demonic Lotus Blade Sect, Origin Convergence Sect, at Snow Moon Sect sa 7-star Sword Sect, ang pandinig at pagkakita ay dalawang ganap na magkaibang bagay, at si Jean ay hindi nakabawi sa kanyang pagkagulat sa mahabang panahon. Hindi inistorbo ni Alvin si Jean na tulala, at nagpatuloy siya sa pagtungo sa susunod niyang destinasyon. Sa lalong madaling panahon, pinagsama ni Alvin ang isang spirit point sa lupa malapit sa umiiral na siyam na magagandang spirit point sa Doobie Peak. Kasunod nito, si Alvin ay tumungo sa 6 pang malalaking sword peak ng outer court at nagsanib ng isang spirit point sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos noon, hinanap ni Alvin si Elder Pong. Karaniwang nanatili si Elder Pong sa bangin sa likod ng Doobie Peak, at iyon ang kanyang lugar ng paglilinang. Kuya Pong. Si Alvin ay lumipad pababa sa kasakiman sa rock na nakahandusay sa lupa sa malapit. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa mga mata ng rock nang makita niya si Alvin, at pagkatapos ay bahagya siyang tumango, ngunit siya ay mabilis na natigilan. Dahil sinimulan na ni Alvin na pagsamahin ang mga spirit points sa kanyang lugar ng cultivation. Matapos magsanib ang 2 spirit points sa likuran ng Doobie Peak, ang malawak at walang hanggan na espiritong enerhiya ay agad na bomb alot para bomb alot kina Alvin at Elder Pong. Ang pares ng matatalim na mata ni Rock ay hindi napigil ang pumikit nang maramdaman niya ang spirit energy na ito, at sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, "Little fellow, ito ba? Elder Pong, nag-iwan ako ng 2 spirit points para sa iyong lugar ng cultivation. Sa hinaharap, ang iyong cultivation ay magbubunga ng dobleng resulta dito. Bukod pa riyan, ang origin stones na ito ay para sa iyo." Sa pagtaas ng kanyang kamay, binawi ni Alvin ang 10,000 mababang grado na origin stones at dahan-daang inilagay ang mga ito sa malapit kay Elder Pong. Origin stones. Pagkatapos niyang makita ang origin stones, ang mga mata ni Elder Pong na nagpahayag ng pagtataka mula sa mga aksyon ni Alvin sa paglipat ng mga spirit point ay naging ganap na natigilan. Kahit na hindi pa niya nakikita ang origin stones noong nakaraan, sabi nga, kahit wala pang karne, nakakita ng baboy na tumakbo. Bilang sect guarding revered elder ng 7-star sword sect, natural na narinig niya ang pagkakaroon ng origin stones. Ito ay mababang grado na origin stones. Nagpatuloy si Alvin. Ang isang void initiation stage na martial artist o demon beast ay maaaring sumipsip ng spirit energy ng langit at lupa sa loob ng origin stone para linangin. Ang isang mababang grade origin stone ay maaaring makuha sa loob ng 1 oras. Sa tulong ng 2 spirit points at kasama ng mababang grado na origin stones na ito, sapat na upang bigyang daan si Elder Pong na madaling makapasok sa ika-7 antas ng void initiation stage. Nang matapos siyang magsalita, nagpakita si Alvin ng isang ngiti. "Little fellow, dapat mong itago ang origin stones na ito para sa iyong sarili. Kahit na makalusot ako sa ika-7 level ng Void Initiation Stage sa buhay na ito, imposibleng makapasok ako sa Void Interpretation Stage, kaya hindi na kailangang sayangin ang napakaraming Origin Stones para sa wala." Dahil nakilala ng Rock ang Origin Stones, natural na alam niya kung gaano kahalaga ang Origin Stones, at direkta niyang tinanggihan ang mabuting hangarin ni Alvin. Sa iyong likas na talento at kasama ng tulong ng mga origin stones na ito, tiyak na kaya mong umakyat ng higit pa.
Malinaw, ang dahilan kung bakit tumanggi si Elder Pang ay dahil ayaw niyang mabigitan ang mga yapot ni Alvin. Elder Pang, kung tinatanggihan mo ang Origin Stones na ito dahil dito, hindi mo na kailangan. Marami pa akong Origin Stones na hawak ko, at hindi ko kayang tapusin ang paggamit ng mga ito sa maikling panahon. Ngumiti si Alvin bago direktang pumailanglang sa langit. Bukod dyan, kailangan pa rin ng 7-star sword sect ang iyong proteksyon sa hinaharap, Elder Pang. Kung mas malakas ang iyong lakas, mas magiging ligtas ang 7-star sword sect. Sa sandaling matapos siyang magsalita, hindi na hinintay ni Alvin na tumugon si Elder Pang bago siya direktang umalis. Ang masalimuot na tingin ni Elder Pang ay naglalaman ng pasasalamat na pinaghalo sa loob, at tinitigan niya ang anyo ni Alvin hanggang sa lumipad si Alvin sa mga ulap at ambon. Sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, nang makita niya ang munting lalaki na ito sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng matinding impresyon kay Alvin. Naalala pa niya na ginamit ng batang ito ang espiritual na lakas para makita ang kanyang kultibasyon. Hindi niya akalain na wala pang 10 taon ang lumipas, at ang maliit na lalaki mula sa lahat ng mga taon na iyon ay lumaki na sa isang lawak na mahirap para sa kanya na abutin. Ang swerte ng 7-star sword sect na magkaroon ng isang alagad na handang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa sekta. Tahimik na nag-isip si Elder Pang sa kanyang puso. Pagkatapos umalis sa lugar ng paglilinang ni Elder Pang, hinanap ni Alvin si Morris. Senior Kuya. Si Morris ay may ekspresyon ng kagalakan nang makita niyang muli si Alvin, at magalang niyang binati si Alvin. Dahil nasaksihan niya ang kakilakilabot na lakas ni Alvin noong araw na iyon, hindi na siya naging masaya kay Alvin gaya ng dati. Tumango si Alvin at ngumiti bago nagtanong. Bumalik na ba si Senior Brother Sonny? Hindi pa. Umiling si Morris. Malamang kailangan niya ng isa pang kalahating buwan para makabalik. Senior Brother, bakit hindi ka manatili sa 7-star sword sect sa panahong ito at hintayin ang kanilang pagbabalik? Ayos lang kung hindi pa sila nakabalik. Binawi ni Alvin ang isang special ring na may pagtaas ng kanyang kamay, at pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Morris at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, may kabuuang 30,000 low-grade origin stones dito. Magtabi ng 10,000 para sa iyong sarili, pagkatapos ay magbigay ng isa pang 10,000 sa Peak Master Jean at Senior Brother Sonny. Naglipat na ako ng isang spirit point sa orihinal na lokasyon ng 9 na dakilang spirit points. Bukod doon, naglagay ako ng isa sa bawat isa sa 6 na dakilang sword peak ng outer court. Sinabi ni Alvin kay Morris ang lahat ng mga lokasyon na inilagay niya sa spirit points, at pagkatapos ay pumailan lang siya sa langit na may balak na umalis. Senior Brother, ano ang low-grade origin stones? Si Alvin ay pumailang lang pa lamang sa langit nang marinig niya ang boses ni Morris na puno ng pagkalito. Tanungin mo si Peak Master Jean, sasabihin niya sa iyo. Bukod dyan, tulungan mo akong magpaalam kay Peak Master Jean. Sumagot si Alvin kay Morris bago siya nag-transform sa isang kulay lila na kidlat na naglaho sa itaas ng mga ulap at umambon sa itaas ng kalangitan sa isang kisap mata. Bumantong hininga si Morris at pagkatapos ay ibinaba ang lahat ng mga bagay na kanyang kinakaharap upang magtungo sa Arcade Hall at hanapin si Jean. Naramdaman ni Morris ang matinding espiritong enerhiya na umaatake sa kanyang mukha nang papalapit lang siya sa Arcade Hall, at alam niyang malinaw sa kanyang puso na ito ang spirit point na inilipat ni Senior Brother Alvin sa 7-star sword sect. Talagang nagtagumpay si Kuya sa paggawa nito. Kahit na handa na siya sa pag-iisip noon pa man, ngunit ang puso ni Morris ay napuno pa rin ng pagkabigla nang maramdaman niya ang siksik na espiritong enerhiyang ito. Sa abot ng kanyang pag-aalala, si Senior Brother ay tila may kakayahan sa anumang bagay, at tila walang bagay na hindi kayang gawin ni Alvin. Leader ng sekta. Bahagyang tumango si Jean bilang pagbati nang makita niya si Morris. Marshal Aunt Jean, hindi mo na ako kailangang tawaging sect leader in private. Tawagin mo na lang akong Morris tulad ng dati. Magalang na nagsalita si Morris. Tumango si Jean. Marshal Aunt Jean, bago umalis si Senior Brother, dumaan siya.
Tumingin si Morris kay Jean at dahan-daang nagsalita, ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang harangin siya ni Jean. Anong sabi mo? Umalis na si Alvin. Oo. Tumango si Morris. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin bago umalis. Bahagyang nagsalubong ang magagandang kilay ni Jean. Marshall tita, hiniling sa akin ni senior brother na tulungan siyang magpaalam sa iyo bago siya umalis. Kasunod nito, binago ni Morris ang paksa, o mas tumpak na pagsasalita, muli niyang binago ang paksa sa tanong na gusto niyang itanong kanina. Marshall tita, alam mo ba kung ano ang mababang grado na origin stones? Low-grade origin stones. Paano ko? Hindi pinansin ni Jean ang sinabi ni Morris, at nang magsalita siya sa kalagitnaan ay nag-react siya sa kanyang narinig, at ang kanyang mukha ay napuno ng gulat. Anong sabi mo? Sabi mo origin stones. Tinitigan ni Jean si Morris habang nagsasalita. Oo. Tumango si Morris, at pagkatapos ay binawi niya ang isang spatial ring na hindi pa naitatag ang pagmamay-ari dito. Sinabi ni senior brother na mayroong 30. Hindi pa tapos si Morris sa pagsasalita ng ang spatial ring sa kanyang kamay ay kinuha ni Jean, at diretso niyang pinatulo ang kanyang dugo dito upang itatag ang pagmamay-ari. Pagkatapos niyang itatag ang pagmamay-ari ng spatial ring, ang espasyo sa loob ng spatial ring ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Jean na may utos sa kanyang puso. So, napakaraming origin stones. Sa isang sulyap, hindi napigilan ng kanyang mga pupil na magsikip, at siya ay sumigaw at bahagyang nawala ang kanyang katinoan. Ang origin stones na nakatambak sa isang bundok ay nasa loob ng espasyo sa spatial ring, at ito ay hindi bababa sa ilang 10,000. Sinabi ni senior brother na mayroong 30,000 low-grade origin stone sa loob nito. Si Marshall tita, senior brother Sonny, at ako ay nakakakuha ng tig-10,000. Napansin ni Morris ang pagkawala ng katahimikan ni Jean at mahinang napagtanto na ang mababang grado na origin stone ay malamang na hindi isang bagay na normal, kung hindi, paano ito magiging sanhi ng pagkawala ng kalmado ni Jean ng ganito? Marshall tita, ano ba talaga itong mga mababang grado na origin stones? Tinanong muli ni Morris si Jean. Kumislap ang mga mata ni Jean, at pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung ano ang origin stones at ang gamit nito kay Morris. Sa ilang sandali, natigilan si Morris. Kaya lumabas na ang origin stones ay isang uri ng auxiliary item na maaaring magbigay daan sa paglilinang ng isang tao na sumulong ng mabilis, at kahit na ang Darkstone Empire ay hindi nagmamay-ari ng mga ito. Tanging ang Dark Cloud Dynasty ang nagtataglay ng origin stone vein, at ito ay kinokontrol sa mga kamay ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Bakit ang daming origin stones ni Kuya? Napabuntong hininga si Morris. Natural na hindi alam ni Alvin ang pagkabigla ni Morris sa sandaling ito, dahil pagkatapos niyang lisanin ang 7-Star Sword Sect, patungo siya sa buong timog na may layuning bumalik sa Crimson Sky Kingdom. Sa kasalukuyan, ang mga usapin sa Azure Forest Imperial Kingdom ay masasabing ganap ng naasikaso, samantalang, si Father at Mother ay wala sa Crimson Sky Kingdom. Dapat akong umalis kasama sina Aunts Claire, Irish, at Elder kung upang bumalik sa Dark Cloud Dynasty pagkatapos kung maabutin sina Ray, Hudson, at Dan. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa 7-Star Sword Sect, huminto si Alvin sa himpapawid. Ito ay dahil ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gininto ang damit ay nakatayo sa gitna ng hangin sa malayong kalangitan, at siya ay nakatayo doon na parang isang bikan. Nakatalikod ang nasa katanghaliang lalaki kay Alvin, at ang likod ng kanyang gininto ang roba ay may nakaberde na Divine Dragon na lubhang kapansin-pansin. Dragon Robe. Sumimangot si Alvin, at pagkatapos ay nabawasan ang kanyang pagsimangot. Teka! Hindi mahalaga kung ito ay ang Crimson Sky Kingdom's Emperor o ang Dark Cloud Dynasty's Emperor, ang Dragon Robe na isinusuot ng mga ordinaryong Emperor ay may 5-clawed Divine Dragon na nakaberda, samantalang, ang Dragon Robe sa taong ito ay may 6-clawed Divine Dragon na nakaberda. 745. Ang mga dragon ay hindi pamilyar na mga nilalang kay Alvin.
Sa kanyang nakaraang buhay, noong siya ay nasa lupa pa bilang weapons specialist, Alvin, mayroon siyang isa pang palayaw sa sinaunang silangang bansa kung saan siya nagmula. Ang ina po ng mga dragon. Siya ay isang ina po ng mga dragon. Siyempre, ang mga dragon mula sa kanyang nakaraang buhay ay karamihan ay mga pag-iral na ginawang Diyos. At least, hindi siya naniniwala na may mga dragon bago dumating sa mundong ito. Sa mga dragon sa mga alamat ng nakaraan kong buhay, mayroong 3-clawed Divine Dragon, 4-clawed Divine Dragon, 5-clawed Diving Dragon. Ngunit ang 5-clawed Divine Dragon ay limitasyon na ng mga dragon. Hindi ko pa narinig ang pagkakaroon ng 6-clawed Divine Dragon. Sa sinaunang silangang bansa kung saan siya nagmula, mas maraming kuko ang taglay ng dragon, mas mataas ang katayuan at pagkakakilanlan ng dragon. Halimbawa, sa gitna ng mga dragon robe noong sinaunang panahon ng kanyang nakaraang buhay, tanging ang kataas-taasang emperor lamang ang maaaring magsuot ng dragon robe na may nakaburden na 5-clawed Divine Dragon. Kahit na ang mga hari at prinsipe na iyon ay magsuot ng dragon robe, ito ay magiging 4-clawed Divine Dragon o 3-clawed Diving Dragon, at malayong maging posible na kumpirmahin gamit ang 5-clawed Divine Dragon. 6-clawed Divine Dragon. Hindi ko pa ito nakita o narinig sa nakaraan. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may bakas ng pagtataka habang nakatingin sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dragon robe na may suot na 6-clawed Divine Dragon, at pagkatapos ay hindi na niya pinansin ang tao bago niya balak na ilibat ang tao. Gayunpaman, nang umikot si Alvin sa kanya at balak umalis. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang humampas sa kanyang mukha, at pagkatapos ay lumitaw ang isang figure sa harap ng mga mata ni Alvin, isang figure na nakasuot ng dragon robe na may 6-clawed Divine Dragon. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin sa nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan at nakatingin sa kanya na may kalmadong ekspresyon. Biglang napagtanto ni Alvin na tila siya ang target ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Sino ka? Tanong ni Alvin sa mahinang boses. Kasabay nito, seryoso niyang pinalaki ang middle-aged. Dahil ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nang-ahas na magsuot ng dragon robe na may 6-clawed Divine Dragon, walang alinlangan na ipinahiwatig nito na ang taong ito ay gustong manindigan sa itaas ng emperor at may malaking ambisyon. Ang medyo may edad na lalaki ay may hitsura na hindi masasabing gwapo, ngunit may mga katangian pa. Siya ay nagtataglay ng isang seryosong mukhang parisukat na mukha na may makapal na kilay at malalaking mata, at ang kanyang kalmadong titig na tumingin kay Alvin ay parang nakatingin sa hangin. Hindi sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang harapin ang tanong ni Alvin, at ilang beses niyang iniskan si Alvin mula sa itaas hanggang sa ibaba bago tumango. Ikaw talaga ang may magandang potensyal. Sumimangot si Alvin dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng nasa katanghaliang lalaki sa mga salitang ito. Para sa isang oras, hindi niya maiwasang iunat ang kanyang espiritual na lakas sa layuning makita ang paglilinang ng nasa katanghaliang gulang na ito. Ngunit nang ang espiritual na lakas ni Alvin ay sumugod patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa kanya bago ito tila nakatagpo ng bola ng bulak at wala nang mapaglagyan ng lakas nito. Kaagad, ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi napigil ang maghigpit, at bakas ng pagkabigla ang bumalot sa kanyang mukha. Hindi nakita ng kanyang espiritual na lakas ang paglilinang ng taong ito, kaya dalawa lamang ang posibilidad. Ang una ay ang taong ito ay isang eksperto sa void interpretation stage na nakaunawa sa advanced na konsepto. Ang pangalawang ito ay ang taong ito ay tiyak na isang eksperto sa void transformation stage. Ano man ang posibilidad na iyon, ang taong nasa harap niya ay hindi niya kayang harapin sa sandaling ito, at ito ay isang bagay na alam niya sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, ang pakiramdam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dragon robe na may nakaburden na 6-clawed Divine Dragon ay eksaktong katulad ng pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Wilbur. Inscription Master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Alvin na may bahagyang pagtataka. Mukhang minamaliit kita. Dahil kaya mong taglayin ang lakas na ito at kasabay ng pagiging Inscription Master mo.
Halos walang sino man sa kasaysayan ng Dark Cloud Dynasty ang makakapantay sa iyo sa mga tuntunin ng likas na talento sa martial Dao. Sino ka ba talaga? Hindi nagulat si Alvin sa pagkakakilala sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang isang inscription master, at nagtanong siya sa mahinang boses. Agad niyang gustong malaman ang pagkakakilanlan ng middle-aged na ito at ang dahilan kung bakit dumating ang middle-aged na lalaki. Hindi siya naniniwala na ang isang eksperto ay personal na darating upang hanapin siya para lamang sa pakikipag-chat. Tiyak na may mas mahalagang bagay ang eksperto. Kung hindi, gagawa ba ng personal na hakbang ang isang ekspertong tulad nito? Ikaw, sumumpa sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation na magiging ganap kang tapat sa akin sa hinaharap. Hindi sumagot ang nasa katanghaliang lalaki kay Alvin at sa halip ay nagsalita ng salita sa bawat salita. Natigilan si Alvin. Gusto mo manata ako at maging loyal sa'yo. Hindi nagtagal, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo nang manata ako na magiging loyal sa'yo. Nakakatawa. Kung hindi, mamatay ka. Samantala, ang nasa katanghaliang lalaki ay patuloy na tinapos ang mga salitang binibigkas niya kanina, at ang kanyang kalmadong tingin ay agad na naglabas ng nakakatakot na malamig na mga ilaw na parang mga talim habang sila ay tumatama kay Alvin. Agad, naramdaman ni Alvin ang isang nakakatakot na aura na dumampi, at dumaikit ito sa kanya hanggang sa puntong namutla ang kanyang mukha at hindi na siya makahinga. Ngunit kahit na nakaharap ang nakakatakot na aura na lumalabas mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakatayo pa rin si Alvin ng tuwid at mas gugustuhin pang mamatay kaysa sumuko. Ano ang iyong layunin? Magsalita ka ng tapat. Huminga ng malalim si Alvin at nagtanong sa mahinang boses. Hindi niya akalain na hahanapin siya ng taong ito para lamang kunin siya bilang isang alipin dahil napansin niya ang isang hindi mahahalataan na hibla ng nagninangas na umaagos na liwanag sa kaibuturan ng mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at iyon ay isang umaagos na liwanag na puno ng pananabik. Kaya, malalaman niya mula rito na tiyak na dumating ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naghahanap sa kanya dahil may hinanap sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi kailangang malaman ng isang patay na tao. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pakialam na nagsalita bago biglang humakbang palabas, at bahagyang lumapit siya kay Alvin. Whoosh! Halos sa parehong sandali, naramdaman ni Alvin ang aura na dumaikit sa kanya na biglang tumaas at naging mabigat tulad ng Mount Tai. Ngunit si Alvin ay nagpatuloy pa rin sa pagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpupersage ng hindi gumagalaw kahit kaunti, at wala siyang anumang balak na sumuko. Hindi sa ayaw tumutol ni Alvin, ngunit hindi siya nang ahas na hatiin ang kanyang atensyon at pakilusan ang kanyang origin energy habang nasa ilalim ng nakakatakot na aura na ito. Kung hindi, tiyak na masusugatan siya. Pinakamahalaga, kahit na pakilusan niya ang kanyang origin energy, imposible para sa kanya na tumakas sa ilalim ng tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, at hindi rin posible para sa kanya na talunin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang tanga mo! Tingnan ko kung gaano ka talaga katigasan. Malamig ang boses ng nasa katanghaliang lalaki habang humahakbang muli. Biglang lumakas ang aura. Whoosh! Ang sobrang nakakatakot na aura ay muling tumaas, at ito ay tila naging isang malaking bundok na dumiin pababa kay Alvin, idiniin siya hanggang sa puntong ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig, at ang kanyang mukha ay naging mapatla sa sukdulan. Nakataas ang mga kilay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinulyapan niya si Alvin na hindi gumagalaw hanggang ngayon nang may pagtataka, at pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Bang! Halos sa sandaling bumaba ang mga paa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, naramdaman ni Alvin ang isang mas nakakatakot na aura na bumagsak sa kanya, at imposible para sa kanya na pilitin itong pigilan sa pagkakataong ito. Fu! Nagulat si Alvin sa puntong nagluwa siya ng isang subo ng dugo, ngunit halos hindi niya kayang suportahan ang kanyang katawan ng malakas at hindi yumuko sa harap ng nasa katanghaliang lalaki.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila nabigla sa hindi sumusukong karakter ni Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, "Kailangan kong sabihin, bahagya akong humahanga sa iyo ngayon. Paano ba naman ito, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Alinman sa mamatay o gumawa ng isang panata na maging aking lingkod." Malamig na umungol si Alvin, at ginamit ang kanyang saloobin para sagutin ang nasa katanghaliang lalaki. Stubborn tanga. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa na may balak na humakbang pasulong dahil gusto niyang gamitin ang kanyang nakakatakot na aura upang ganap na madiin si Alvin hanggang sa pagbagsak. Habang umuusad ang hakbang na ito, ang puting gatas ay kumislap na ang putok sa langit ay tumaas mula sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang apoy ay napakamateryal na para bang sila ay tunay na apoy. Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas ng nasa katanghaliang lalaki, at ang hangin sa kalangitan ay tila ganap na hinigop sa sandaling ito. Ang mga sinaunang may sungay na silhwete ng dragon na tumatakip sa kalangitan ay unti-unting namuo, at inilabas nila ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko sa isang nagbabantang paraan. Hindi nagtagal, ang mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na tumatakip sa kalangitan ay naging matatag, at mayroong kabuoang 200. Ang lakas na pinasabog niya sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa origin energy ay maihahambing sa lakas ng 200 sinaunang may sungay na dragon, at ito ay tiyak na marka ng isang eksperto sa unang antas ng void transformation stage. Malinaw, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na nakasuot ng dragon robe na may 6-clawed divine dragon ay isang tunay na eksperto sa void transformation stage. Are you so sure that I'm surely carrying that thing you want? Bago bumaba ang hakbang ng nasa katanghaliang lalaki, si Alvin ay kalmadong tumingin sa 200 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagsalita ng mabagal. Gaya ng inaasahan, binawi ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang paa na malapit nang ihampas nang marinig niya si Alvin. Kasabay nito, ang aura na bumabalot kay Alvin ay binawi niya, at pagkatapos ay ang apoy na nabuo mula sa origin energy na tumataas sa kanyang katawan ay unti-unting namatay. Sa kalangitan, ang 200 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ay nagkalat kasama nito, at tila sila ay hindi kailanman lumitaw ng mas maaga. Alam mo ba na naparito ako para sa isang bagay na hawak mo? Kumikislap ang mata ng middle-aged habang dahan-daang nagtanong. Ano pa ba? Hindi kaya ang isang eksperto sa void transformation stage na tulad mo ay talagang nahilig lang sa isang void initiation stage na martial artist na tulad ko at gusto niya akong kunin bilang iyong lingkod? Tumawa si Alvin ng may panunuya, at ang kanyang malalalim na titig ay tila may kakayahang makita ang nasa katanghaliang lalaki. Kahit na isa ka lamang na void initiation stage na martial artist, balang araw ay makakalusot ka sa void transformation stage gamit ang iyong likas na talento. Dapat ay walang sino man ang tatanggi sa isang lingkod ng void transformation stage. Nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na may malamig na boses. Kaya, binigyan mo ako ng 2 pagpipilian, ngunit ang dalawa ay talagang para sa kapakanan ng pagkuha ng bagay na iyon. Alinman sa gumawa ako ng isang panata at maging iyong lingkod upang mabuhay, ngunit kailangan kong ibigay ang bagay na iyon sa iyo, o mamatay ako at direktang kunin mo ang bagay na iyon. Ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago habang nakatitig siya sa katanghaliang lalaki. Tama. Napakatalino mo, ngunit nakakalungkot na ang mga matatalinong tao ay karaniwang hindi nabubuhay ng matagal. May bakas ng pagkagulat ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ganun ba? Biglang humagalpak ng tawa si Alvin nang marinig niya ito, at tumawa siya ng napakatalino. Anong tinatawa-tawa mo? Kumunat ang noo ng middle-aged na lalaki. Wala lang. Curious lang ako kung ano ang magiging expression mo kapag pinatay mo ako at napansin mong wala sa spatial ring ko ang bagay na gusto mo. Nagkibit balikat si Alvin at walang pakialam na nagsalita. Alam mo kung ano ang gusto ko? Tanong ng middle-aged man.
Kung hindi ako nagkakamali, ang gusto mo ay ang sirang stone tablet na ginamit ko noon pa lang noong Dynasty Martial Competition. Matalim na tiningnan ni Alvin ang nasa katanghaliang lalaki at nagpatuloy. Ngunit sa tingin mo ba ay magdadala ako ng ganoong mahalagang bagay? Alam mo bang miyembro ako ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty? Sa wakas ay naantig ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki na palaging binubuo. Hindi niya akalain na talagang mahulaan ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. 746. Ang sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging sanhi ng hindi mapigil ang pagpikit ng mga mata ni Alvin. Sure enough, tama ang hula niya. Sa totoo lang, ang lahat ng mga salitang iyon mula sa nakaraan ay kanyang hula lamang at hindi siya nang ahas na makasigurado. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang eksperto sa Void Transformation Stage, mayroon lamang 2 tao na nakalusot sa Void Transformation Stage sa Dark Cloud Dynasty. Ang isa sa kanila ay ang taong iyon sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, ang kinikilala ng publiko na numero 1 eksperto ng Dark Cloud Dynasty. Ang isa pang tao ay tiyak na panganay na guro ng Fang Clan, si Wilbur. Ito ay tiyak na dahil dito at kasama ng dragon robe na isinuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na naging dahilan upang magkaroon ng ganitong hula si Alvin. Matapos niyang hulaan ito, sinimulan niyang alalahanin ang motibo ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty para gumawa ng hakbang laban sa kanya. Gaano man niya ito iniisip, ang Devil Seal Tablet ang tanging bagay sa mga bagay na ibinunyag niya na nagawang bayaran ng Dark Cloud Dynasty ang halaga ng pagsasakripisyo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang numero 1 batang henyo sa kompetisyon sa militar ng Dark Cloud Dynasty at tiyak na makikipagkumpetensya para sa napakalaking karangalan at masaganang pabuya para sa Dark Cloud Dynasty sa Martial Competition ng 10 Dynasties na gaganapin 1 taon mula ngayon. Sa ilalim ng mga paunang kondisyong ito, ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay gumawa pa rin ng hakbang laban sa kanya, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na ipinahiwatig nito na ang bagay na gusto nilang makuha mula sa kanya ay talagang nagtataglay ng halaga na higit pa sa mga benepisyong makukuha niya para sa Dark Cloud Dynasty mula sa mga kapangyarihan ng mga dayuhang lupain sa panahon ng Martial Competition. Malinaw, ang Devil Seal Tablet lamang ang may kakayahang ilipat ang mga puso ng Imperial Family sa ganoong lawak. Ito ay isang bagay na hindi mahirap hulaan. Siyempre, ang lahat ng ito ay hula lang niya, at alam niya lang na tama siya matapos siyang sagutin ng middle-aged man. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mula mismo sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, at siya ang God of Protection ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty at ang pinakamatibay na pag-iral sa Imperial Family. Kumbaga, mas mataas pa ang seniority ng taong ito kaysa sa Emperor, at kahit na nakilala siya ng Emperor, kailangang magalang na tawagin siya ng Emperor na Grand Imperial Uncle. Kumbaga, ang taong ito ay isang maimpluwensyang figure sa dinastiyang Dark Cloud ilang 10 taon na ang nakararaan, at siya ay kinilala sa publiko bilang isang bihirang talento ng dinastiyang Dark Cloud. Nang maglaon, napunta siya sa pag-iisa sa kailaliman ng Imperial Palace at isinara ang kanyang sarili mula sa labas ng mundo. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na marahil ay nakalusot na siya sa Void Transformation Stage at siya ang numero 1 eksperto ng Dark Cloud Dynasty. Hindi lang alam kung miyembro ka ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, alam ko pang tinatawag kang Noriel, ang God of Protection, ng Imperial Family. Nagsumikap si Alvin na mapanatili ang kalmado sa kanyang mukha, ngunit ang mga bakas ng lamig ay hindi maiwasang lumabas sa kanyang puso. Kahit na siya ay sumanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at ang isang eksperto sa Void Transformation Stage ay hindi pamilyar sa kanya. Ngunit siya ay kasalukuyang isang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage martial artist kung tutuusin, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng takot kapag kaharap ang isang eksperto sa Void Transformation Stage na puno ng puot at kahit na pagpatay sa layunin sa kanya. Kahit na ang nasa katanghaliang lalaki ay isang first level na eksperto sa Void Transformation Stage na pinakamahina sa Void Transformation Stage, siya ay isang pag-iral na katulad ng isang Diyos bago ang isang martial artist na katulad niya sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage.
Parang bangin ang distansya nilang dalawa, at kung gusto siyang patayin ng nasa katanghaliang gulang, walang pagkakaiba sa pagpatay ng langgam. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, nadama ni Alvin na siya ay maituturing na sobrang kalmado. Kung ito ay isa pang 9th level Void Initiation Stage martial artist, malamang natakot sila hanggang sa bumagsak ng mahina sa lupa. Nakakagulat ka dahil napakadali mong mahulaan ang aking pagkakakilanlan. Tunay na lalo akong ayaw na patayin ka. Paano ba naman ito, ibibigay mo ang bagay na iyon at nangakong hinding-hindi sasalungat sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, at kaya kong iligtas ang iyong buhay. Si Noriel ay nagsalita ng walang pakialam na para bang ang pagsasalita tungkol sa kondisyong ito ay ang pinakamalaking konsesyon na maaari niyang gawin. Ha. Nang marinig niya ang mga salita ni Noriel, si Alvin ay parang narinig niya ang pinakadakilang biros sa mundo at hindi napigil ang humalaklak, at pagkatapos ay unti-unti niyang pinigilan ang kanyang pagtawa sa ilalim ng malungkot na tingin ni Noriel. Ang ibig kong sabihin, lahat ba ng mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty mo ay napakalabis? Nais mong sakupin ang isang bagay sa akin, ngunit hindi mo man lang ako pinahintulutang sumalungat sa iyo. I'm really sorry. I'm really unable to do this. Paano kung patayin mo ako? After that, you can go look for that thing slowly. Walang takot na nagsalita si Alvin. Sumimangot si Noriel nang harapin ang kawalang takot ni Alvin, at pagkatapos ay nag-isip siya sa kanyang puso. Hindi kaya ang bagay na iyon ay wala sa kanya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, bahagyang nayanig ang resolusyon ni Noriel. Sa totoo lang, sinabi niya ang mga salitang iyon kanina para lamang masuri kung ang bagay na iyon ay nasa pag-aari ni Alvin sa sandaling ito, at hindi niya kailanman naisip na paalisin si Alvin. Sa ganang kanya, hanggat hindi siya gumawa ng panata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation, pagkatapos ay maaari niyang bawiin ang kanyang salita at patayin si Alvin anumang oras. Ang pagiging mahinahon at likas na talento ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung iisipin na siya, si Noriel, na nabuhay sa kalahati ng kanyang buhay, ay nakatagpo ng isang tao na naging sanhi ng gayong mga damdamin na lumitaw sa kanyang puso sa unang pagkakataon. Alam niya na ang binata ay isang lubhang mapanganib na figure, at hindi niya hahayaang mabuhay ang binata. Stop trying to mislead me. That thing is surely in your possession right now. Biglang naningkit ang mga mata ni Noriel, at pagkatapos ay tumawa siya ng malamig habang nakatitig ng diretso kay Alvin. Habang nagsasalita siya, si Noriel ay humakbang pasulong, at ang origin energy sa kanyang katawan ay muling tumaas. Sa pagkakataong ito, may mga hibla ng malalalim na violet na kidlat sa loob ng origin energy na nagngangalit na parang apoy sa katawan ni Noriel, at ito ay walang tigil na dumadaloy sa loob ng origin energy, na nagdulot sa kanya na tila ang Diyos ng kulog na bumaba sa mundo. Whoosh! Kasabay nito, 200 sinaunang horned dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Noriel bago lumitaw ang isa pang 200 sinaunang horned dragon silhouette. Unang antas ng Advanced Lightning Concept. Tumaas ang mga kilay ni Alvin habang ang mga hibla ng nagbabagang apoy ng pagnanasa ay lumundag sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Mukhang itong si Noriel ay nakalusot sa Void Transformation Stage sa pamamagitan ng Void Transformation Lightning Concept. Kahit na ito ay unang antas lamang ng Void Transformation Concept, ito ay isang Void Transformation Concept sa anumang paraan, at nakondense na niya ang isang concept fragment. Ang isang Void Transformation Concept ay isang advanced na konsepto. Ang isang konsepto sa antas na ito ay naging isang material na concept fragment sa loob ng katawan ng taong nakaintindi nito. Kaya, malinaw na mayroong unang antas ng Advanced Lightning Concept Fragment sa loob ng katawan ni Noriel. Makukuha ko ang concept fragment sa loob ng kanyang katawan kung papatayin ko siya. Isang lightning concept fragment ang nagkataon na makakatulong sa aking lightning concept na mabilis na umabant. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang paghinga ni Alvin ay hindi maiwasang bumilis. Ang konsepto ng kidlat na naintindihan niya ay isang elementarya na konsepto ng kidlat, at ito ay naintindihan lamang hanggang sa ikatlong antas.
Kung nakakuha siya ng lightning concept fragment, kung gayon ang kanyang pag-unawa sa lightning concept ay hahabulin hanggang sa kanyang pang-unawa sa wind concept sa pinakamababang oras. Kasabay nito, inilagay ni Alvin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang siya ay nakatayo doon ng buong pagmamalaki, at pagkatapos ay kalmado siyang tumingin kay Noriel na handang umatake anumang oras. Since ganito ang iniisip mo, then you can go ahead and make a move against me right now. Nagpakita si Alvin ng isang napakatalino at may kumpiyansang ngiti habang nagsasalita, samantalang ang ngiti na ito ang naging dahilan upang bahagyang mag-alinlangan muli si Noriel. Sa totoo lang, sinisiyasat pa rin ni Noriel si Alvin hanggang ngayon dahil gusto niyang kumpirmahin kung ang bagay na iyon ay talagang nasa pag-aari ni Alvin sa sandaling ito. Kung ang bagay na iyon ay talagang wala sa pag-aari ni Alvin, malaki ang posibilidad na magpakailanman ay hindi niya makukuha ang bagay na iyon kapag napatay niya si Alvin, at hindi ito isang bagay na gusto niyang makitang mangyari. Ang kasalukuyang iniisip ni Noriel ay isang bagay na natural na malinaw kay Alvin, at siya ay pumipigil lamang. Ngayon, kahit siya ay hindi makumpirma kung si Noriel ay gagawa ng desperadong hakbang at papatayin siya. Isang anting-anting ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa mga kamay na itinatago niya sa kanyang likuran, at ito ay tiyak na isa sa tatlong anting-anting na iniwan ng kanyang ama, si Raymond, para sa kanya. Marahil ang tatlong anting-anting na iyon na pinagsama-sama ay makakapagligtas sa iyong buhay ng 3 beses. Naalala pa rin ni Alvin ang mga salitang iniwan sa kanya ng kanyang ama sa loob ng Void Transmission Jade Sleep. Ayon sa sinabi ng kanyang ama, maaaring iligtas ng bawat anting-anting ang kanyang buhay ng 1 beses. Kung tungkol sa epekto ng anting-anting, ito ay isang bagay na hindi niya alam. Ang alam lang niya ay kailangan niyang gamitin ito laban sa kanyang kaaway. Kahit ano, wala na akong choice ngayon. Sana effective talaga yung talisman dad na iniwan sa akin. Sa kasalukuyan, sinusubukan ni Alvin ang lahat ng kanyang makakaya sa isang desperado na sitwasyon, at ginawa niya ang kasalukuyang pagpipilian dahil naniniwala siya sa kanyang deadbeat na ama. Siyempre, ito lang din ang napili niya. Sino ang nakakaalam kung ang eksperto sa Void Transformation stage na ito ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay hindi magagalit dahil sa kahihiyan at direktang aatake at papatayin siya. Kung hindi niya ginamit ang anting-anting bago pinatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, kung gayon siya ay talagang namatay ng hindi makatarungan. Kahit na ano, hindi siya papayag na maging isang malas na B***starred na namatay ng hindi makatarungan. Pare, huwag mo akong ipapatay. Ang kamay ni Alvin na nakakuyong sa anting-anting ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang noo ay nagsimulang umagos ng malamig na pawis na lumitaw mula sa kanyang nababagabag na damdamin. Sa kasalukuyan, ang puso ni Alvin ay napuno ng pagkabalisa. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang kanyang mga sumusunod na kilos ay parang mga aksyon ng isang ordinaryong tao na hindi makakalipad habang naglalakad sa isang bakal na alambre sa pagitan ng mga bangin. Ang isang pagkakamali ay magdudulot ng kanyang kapahamakan. Ito ang paglalarawan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nabalisa si Alvin ay dahil sa isang bahagi ng alaala na iniwan sa kanya ng Rebirth Martial Emperor. Sa memorya na ito ng Rebirth Martial Emperor, kahit na ang isang mabigat na nakakasakit na inskripsyon ay may kakayahang pumatay ng isa pa, ito ay limitado sa mga martial artist na hindi nakaintindi ng konsepto. Gaano man kalakas ang isang inskripsyon, maaari lamang itong makagambala sa isang martial artist na nakauunawa sa konsepto, at hindi nito direktang mapatay ang martial artist. Ito ay isang bakal na batas ng sining ng mga inscription sa Cloud Continent. Kahit na ito ay ang Rebirth Martial Emperor sa panahon ng kanyang prime, ang pinakamalakas na nakakasakit na inskripsyon na maaari niyang isulat sa makapangyarihang Martial Emperor Stage Spiritual Force na ito ay hindi direktang makapatay ng isang Void Initiation Stage na martial artist na nakaintindi ng konsepto, at maaari lamang itong magsagawa ng isang partikular na antas ng interference. Ang mga inscription ay hindi lahat makapangyarihan. Ito ay tiyak na dahil dito naramdaman ni Alvin ang pagkabalisa.
Maging ang mga inscription na isinulat ng isang martial emperor ay hindi nagawang pumatay ng isang martial artist sa void initiation stage, isang kakaibang anting-anting ba ang pinabayaan ng kanyang ama na kayang harapin ang eksperto sa void transformation stage na ito? Biglang lumiwanag ang tingin ni Noriel na bahagyang nag-aalangan. Dahil napansin niya na ang noo ni Alvin ay talagang umaagos ng malamig na pawis sa sandaling ito, at napansin pa niya ang mga kamay ni Alvin na nanginginig. Sa ganang kanya, ito ay isang pagpapakita ng kawalan ng tiwala ni Alvin. Muntik na akong lokohin mo. Mukhang nasa iyo ang gusto ko. Nagsimulang tumawa si Noriel habang ang origin energy ay muling umusbong sa kanyang katawan, at pagkatapos ay walang tigil na umalangaw-ngaw ang mga kulog na kulog habang sinasabayan ng mga hibla ng madilim na violet na kidlat na kumikislap sa loob ng kanyang origin energy. Whoosh! Si Noriel ay humakbang pasulong bago siya pumindot pababa patungo kay Alvin na parang bundok, na nagbigay kay Alvin ng pakiramdam na parang malapit na siyang masuffocate. 747. Halos sa sandaling sumulong si Noriel, gumawa ng hakbang si Alvin. Ang origin energy ay biglang umakyat sa kanyang kanang kamay na orihinal na nasa likod niya, at pagkatapos ay ang kanyang malawak na origin energy ay pumulupot sa talisman sa kanyang kamay bago niya ito inihagis patungo kay Noriel. Swoosh! Ang anting-anting mismo ay magaan na parang balahibo, at kahit na ibuhos dito ang origin energy, wala itong kahit kaunting offensive power kapag kumikislap. Medyo nagulat si Noriel nang unang umatake si Alvin, at nang ang origin energy sa kanyang paligid ay naging isang defensive barrier ng liwanag, napansin niya ang isang piraso ng light paper na kumikislap patungo sa kanya. Makalipas ang maikling sandali, bumaba ito sa defensive light barrier sa paligid niya at na-block out. Ano ito? Kumunat ang noo ni Noriel. Ang kakaibang piraso ng papel na ito sa harap ng kanyang mga mata ay may nakasulat sa ibabaw nito, at talagang nagdulot ito sa kanya ng isang alon ng takot. Marahil masyado akong nag-iisip. Hindi ba't ordinaryong piraso lang ng kulay dilaw na papel? Umiling si Noriel bago ito itinaas, at ang kanyang tingin ay agad na nalock kay Alvin muli at malapit na niyang patayin si Alvin. Nang tumingin siya kay Alvin, napansin niya na ang titig ni Alvin ay nakatitig sa kanya, at napakatalim ng tingin ni Alvin kaya nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi sa takot siya kay Alvin, ngunit ang ganitong pakiramdam ay lumitaw sa loob niya ng walang dahilan o tula. Malamig na umungol si Noriel upang pagtakpan ang nararamdaman sa kanyang puso, at pagkatapos ang kanyang mukha ay napuno ng layuning pumatay habang siya ay humakbang pasulong. Whoosh! Ang origin energy at ang unang antas ng advanced lightning concept sa kanyang katawan ay yumanig sa nakapalibot na kalangitan hanggang sa puntong nagkagulo ang daloy ng hangin, at ang mga bulk zone ng marahas na hangin ay lumipad palabas mula sa lahat ng direksyon sa napakalakas. Bumaba ka! Nang akmang kikilo si Noriel at lipulin si Alvin, biglang umalangaw-ngaw ang paputok na sigaw ni Alvin. Ang paputok na sigaw na ito ay naging sanhi ng hindi malay ni Noriel na natulala. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang nagsikip dahil nakita niya ang tila hindi gaanong dilaw na papel bago ang kanyang mga mata ay talagang nawala ng kakaiba sa espasyo sa kanyang harapan sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga kilay, at pagkatapos ay unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan bago tuluyang nawala. Kahit hanggang sa sandaling tuluyang nabura ang kanyang kamalayan, hindi alam ni Noriel kung ano ang nangyari, samantalang ang malayong Alvin ay tulala habang pinagmamasdan ang eksenang nasa harapan niya. Kasabay ng pagsigaw niya ng salitang bumaba, napansin niya na ang anting-anting na itinapon niya ay agad na naglaho sa langit, at halos sa parehong sandali, isang madugong butas ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Noriel. Matapos lumitaw ang madugong butas, ang origin energy sa katawan ni Noriel at ang lightning concept na nakapulupot sa origin energy ay agad na namatay, samantalang, si Noriel mismo ay sumunod na bumagsak sa lupa nang walang kahit kaunting palatandaan ng buhay. Ganyan na lang. Hindi nakabawi si Alvin mula sa pagkabigla na naranasan niya mula sa eksenang nauna sa kanya kahit na makalipas ang mahabang panahon.
Pagkaraan ng maikling sandali pagkatapos bumulusok ang bangkay ni Noriel sa lupa ay nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla, at pagkatapos ay nagmamadali siyang umilo sa kalangitan upang habulin ang bangkay. Sa lalong madaling panahon, hinabol niya ang bangkay ni Noriel at binawi ang isang kulay violet na fragment mula sa loob, at ito mismo ang unang antas ng Advanced Lightning Concept Fragment na namuo sa loob ng katawan ni Noriel. Kasunod nito, kinuha ni Alvin ang spatial ring sa kamay ni Noriel. Matapos niyang makuha ang kanyang mga samsam, isang kulay violet na apoy na may mga dulong tanso ang tumaas sa palad ni Alvin na may pagtaas ng kanyang kamay, at pagkatapos ay bumaba ang apoy sa katawan ni Noriel. Kaagad, ang bangkay ni Noriel ay naging abo na natangay ng hangin at tuluyang naglaho sa mundong ito. Pagkatapos niyang iligpit ang mga samsam, tumayo si Alvin sa pwesto ng hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, napuno ang kanyang isipan ng kakaibang eksenang naganap kanina. Ang isang marangal na pag-iral sa unang antas ng Void Transformation Stage ay napakadaling nilipol ng anting-anting na iniwan ng kanyang deadbeat na ama. Ang eksena noon ay nagbigay kay Alvin ng pakiramdam na parang nananaginip siya. Anong anting-anting iyon? Hindi ba't napaka-heaven-defying? Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, hindi maiwasan ni Alvin na mabigla sa kanyang puso. Kanina, hindi niya malinaw na nakita kung paano pinatay ng anting-anting si Noriel. Nakita lang niya ang anting-anting na nawala kaagad, at halos sa parehong sandali, ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Noriel ay tila natagos at direktang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Siyempre, malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso na ang lahat ng ito ay produkto ng anting-anting na iyon, at dahil lang sa hindi sapat ang kanyang lakas kaya hindi niya lubos na nakuha ang eksaktong proseso kung paano pinatay ng anting-anting si Noriel. Ang bilis ng anting-anting ay napakabilis na nakarating na ito sa isang kahangahangang antas. Hanggang sa napansin ni Alvin ang hangin sa lugar bago si Noriel kanina ay tila walang kahit katiting na paggalaw. Eksakto kung anong uri ng bilis ang may kakayahang pahintulutan ng hangin na hindi maapektuhan. O marahil, ang epekto nito ay napakaliit na hindi niya ito napansin sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin na namamanhid ang kanyang anit. Saan naman nakuha ni Dad itong mga anting-anting? Tumawa ng mapait si Alvin. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na hindi pamilyar ang kanyang deadbeat na ama. Kasabay nito, ang kanyang puso ay napuno ng mga katanungan. Malinaw na walang bakas ng origin energy ang katawan ni tatay. Kahit na siya ay isang martial emperor stage expert, kung hindi niya nilalabanan ang pagtuklas ng aking spiritual force, karaniwan kong magagamit ang aking spiritual force para mapansin ang kanyang origin energy. Ngunit nakakasigurado ako na ang katawan ni tatay ay talagang walang bakas ng origin energy. Hindi nagawa ni Alvin na ibalot ang kanyang ulo sa paligid nito kahit gaano pa niya kasayra ang kanyang utak, at bigla niyang naramdaman na ang kanyang namatay na tatay na hayop ay mas misteryoso. Logically speaking, imposibleng hindi malaman ni Dad na ang mundo sa labas ng Dark Cloud Dynasty ay mapanganib, ngunit isinama pa rin niya si nanay at ang iba pa at iniwan ang Dark Cloud Dynasty. Naalala ni Alvin ang pag-alis ng kanyang ama, ang tatlong anting-anting na iniwan ng kanyang ama para sa kanya, at ang misteryosong exquisite jade box. Marahil, may mga hindi kapani-paniwalang pangyayari na nangyari sa kanya sa loob ng 23 taon na nawala siya. At least, nakakasigurado ako ngayon na talagang hindi siya martial artist na may baldado na si Dantian. Nang mag-isip siya hanggang dito, nagpatuloy ang pag-iisip ni Alvin. Isa-isang nag-flash sa kanyang isipan ang mga eksena nang bumalik ang kanyang ama noong mga nakaraang taon. Mula sa sandaling nakita niya ang kanyang ama sa Doan Clan Estate hanggang sa sandaling umuwi siya kasama ang kanyang ama, at pagkatapos ay ilang mga insidente na naganap sa ibang pagkakataon, wala siyang iniwan. Noong oras na iyon, patuloy na inalala ni Alvin at hindi namamalayang naalala ang mga eksena nang dumating ang tatlong dakilang Guardian Elder ng Azure Forest Trisect sa Crimson Sky Kingdom. Sa oras na iyon, kahit na naruroon din si Peak Master Jin, ngunit malayo pa siyang maging katapat ng tatlong grupo ni Elming.
Sa oras na iyon, para sa kapakanan ng pagprotekta sa kanyang buhay, kinumbinsi niya ang grupo ng tatlo ni Elming na alam niya ang lokasyon ng 10,000 year stalactite milk habang may balak na umalis kasama ang tatlong grupo ni Elming bago humanap ng pagkakataong makatakas. Siyempre, ang paggawa nito ay lubhang mapanganib, at ang kaunting pagkakamali ay maaaring maging bangkay siya sa ilalim ng mga kamay ng tatlong grupo ni Elming. Ngunit sa oras na iyon, wala siyang ibang pagpipilian. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na iyon, isang mahina at namamaos na boses ang biglang tumunog, at pagkatapos ay hindi pa naipapakita ng may-ari ng boses ang kanyang sarili ay madaling ginamit ang kanyang kahangahangang aura para idiin ang tatlo sa grupo ni Elming hanggang sa hindi na sila makahinga. Pagkatapos noon, sa ilalim ng kakayahan ng mahiwagang eksperto na sapat na para durugan ang tatlong grupo ni Elming, kahit na ayaw nila, makatakas lang sila. Sa oras na iyon, inakala ni Alvin na ang may-ari ng namamaos na boses ay isang misteryosong eksperto na naninirahan sa pag-iisa sa loob ng Crimson Sky Kingdom na hindi kayang makita ang tatlong grupo ni Elming, kaya iniligtas niya si Alvin sa proseso. Ngayon, mukhang napakalamang na ang mahiwagang eksperto ay si Tatay. Noong mga panahong iyon, hindi ako nag-iisip ng ganito at nakaligtaan ang isang mahalagang problema. Halatang sinadyang pigilan ng may-ari ng paos na boses ang kanyang boses at tila ayaw ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi napigilan ni Alvin na hulaan, at habang mas nahuhulaan niya, mas sigurado siya. Noong oras na iyon, dapat nasa loob ng courtyard house ko si Tatay habang siya ay nagpaabot ng kamay. Ngunit ang antas ng kakayahan na ito ay tila hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong martial artist. Nang mag-isip siya hanggang dito, nagsimulang hanapin ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa susunod na walang oras, ang kanyang mga pupils constricted, at siya kinumpirma ng isang bagay. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, isang eksperto lamang na nakatungtong sa Martial Emperor stage ang maaaring gumamit ng matinding espiritual na lakas ng isang tao para kontrolin ang origin energy ng isang tao at ilabas ang boses ng isang tao habang nasa ilang daang metro ang layo. Bukod dito, magagamit ng isang tao ang kanyang kahangahangang aura para pigilan ang iba mula sa ilang daang metro ang layo. Habang siya ay bumubulong, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Dad. Baka naman Martial Emperor stage expert talaga si Dad. Si Alvin ay ganap na natulala. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at inalala ang mga eksena noong kababalik lang ng kanyang deadbeat na ama, si Raymond. Marahil, ang dahilan kung bakit hindi ako nakakita ng anumang origin energy sa loob ng katawan ni Dad ay dahil gumamit siya ng isang uri ng paraan para sadyang itago ito. Kung tutuusin, napakalawak ng Cloud Continent na walang kulang sa ilang mga lihim na diskarte na may kakayahang itago ang aura at origin energy ng isang tao. Habang iniisip niya ito, mas tiyak si Alvin, at pagkatapos ay tumawa siya ng mapait. Mukhang naloko na ako ni Dad. Ngayon, halos nakumpirma niya na ang kanyang ama ay malamang na eksperto sa Martial Emperor stage o mas mataas. Nagtataka ako kung ano nga ba ang nakatagpo ni Tatay sa loob ng 23 taon na iyon. Talagang nagtataglay siya ng nakakagulat na lakas. Bukod pa dyan, kaya pa niyang iwan ang langit na lumalaban sa mga anting-anting sa akin. Biglang lumitaw ang isa pang 2 anting-anting sa kamay ni Alvin, at sila ang huling 2 anting-anting na hawak niya. Maghintay. Bigla, parang may naalala siya, dahilan para sumimangot si Alvin at umiling. Kung talagang eksperto si Tatay sa Martial Emperor stage, bakit hindi niya ako dinala sa foreign lands? Siya ba talaga ang aking tunay na ama? Iniwan lang ako ng ganito sa aking sarili sa Dark Cloud Dynasty. Habang bumubulong siya sa sarili, bahagyang natahimik si Alvin. Kahit na ang kanyang deadbeat na ama, si Raymond, bilang isang Martial Emperor stage expert ay hula lamang niya, ngunit naramdaman niya na ang kanyang hula ay dapat na malapit sa katotohanan. Kung ang kanyang ama ay hindi nagtataglay ng isang nakakagulat na lakas, paano ang kanyang ama ay maglakas loob na makipagsapalaran na isama ang kanyang ina at lisanin ang Dark Cloud Dynasty?
Marahil, gusto ni tatay na magkaroon ako ng mas maraming karanasan at pagtitimpi sa pamamagitan ng pananatili sa Dark Cloud Dynasty. Ang mensaheng iniwan niya sa Void Transmission Jade Slip ay nagsalita tungkol sa pagkikita sa hinaharap. Marahil ang labas ng mundo na sinabi niya ay dapat na ang mga dayuhang lupain. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Nang mag-isip siya hanggang dito, kahit na si Alvin ay mas kalmado, hindi niya maiwasang bahagyang magalit. Masyado talagang nakaka-disappoint si Dad. Kung expert talaga siya sa Martial Emperor stage, hindi ba dapat niya akong isama at payagan akong magpakitang tao sa foreign lands? Sinong mangangahas na masaktan ang anak ng isang Martial Emperor stage expert? Kalimutan ng tungkol sa hindi pagsama sa akin, hindi man lang niya ako iniwan tulad ng 1,000,000 mataas na grado na Origin Stones at mga Spirit Fruit na ginagamit ng mga eksperto sa Void Interpretation stage at Void Transformation stage. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.